Mula kay John Reps mga tol, nautakan daw ng Pilipinas ang China. Chinese Coast Guard ay walang kamalay-malay. Taiwan at Pilipinas ay magkakasa. Ano ikakasa ngayon ng Pilipinas at Taiwan? Yan ang ating alamin mga kapatid. At bago natin ito simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe kay John Reps. At kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction, video, and commentary, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong inihintay na. Panoorin na natin to mga tol. John Reps. Nagsusumikap ngayon ang Taiwan at Pilipinas na magtatag ng isang mekanismo para sa kooperasyon ng mga Coast Guard. Sinusubukan ng Coast Guard Administration o CEG ng Taiwan na isapinal na ang isang MOU para palakasin ang kooperasyon sa maritime security. Ngunit wala pa ring nilalagdaan sa ngayon. Kinumpirma ng CGA Taiwan na ang Philippine Coast Guard ay nagpadala ng mga opisyal sa Central Police University sa Taiwan sa loob ng ilang magkasunod na taon na tumutulong sa pagpapahusay ng ugnayan ayon sa ulat ng Liberty News. At nang tanungin ang CEG kung kasama nga ba sa pagsasanay kung paano harangin ang mga pumapasok na Chinese Maritime Militia Vessels at Chinese Coast Guard Vessels, ay tumanggi ang CEG na magkomento. Gayunpaman, sinabi ng CEG na inibitahan nila ang Philippine Coast Guard Fleet Commander na obserbahan ang isang coastal drill nila sa Kaohsiung. Ang mga komprontasyon sa pagitan ng mga Coast Guard ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea ay lumakas noong nakaraang taon dahil ayaw bitawan ng China ang pang-aangkin sa teritoryo sa mga isla sa West Philippine Sea. Ganun kasi kakumag yung mga yan eh. Noong Abril, binangga ng barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia Vessels ang isang patrol vessel ng Pilipinas at harap-harapan sila. Ito yung mga Chekwa. Dito naman yung Coast Guard natin, nambabangga sila ng barko. Ikipagduraan niya mga yan, kaya mahirap lumapit dyan. Ang dudura yan, parang mga unggoy yan eh. isla sa West Philippine Sea. Noong Abril, binangga ng barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia Vessels ang isang patrol vessel ng Pilipinas at ginamitan ng water cannon sa Scarborough Shoal. Maraming beses ding namataan ng mga barko ng China Coast Guard malapit sa Kinmen Island nitong mga nakaraang buwan. Noong May 7, 4 na barko ng China Coast Guard ang pumasok sa ipinagbabawal na tubig ng isla ng Taiwan. Yun nga lang, maliit na bansa lang ang Taiwan, ay pumapalag ito at kayang-kayang itaboy ang mga barko ng China. Yun lang, pumapalag sila mga tol at talagang tinataboy nila yung mga Chinese vessels na pumapasok sa kanila mga tol. Yun ang kulang sa atin. Masyado kasi tayo nag-overthink na baka pag ginawa natin yung gerahe na tayo, ganon mga bagay. Pero tingnan mo tong Taiwan, magpahanggang ngayon hindi kayang atakihin ng China. Salang ang Taiwan ay pumapalag ito at kayang-kayang itaboy ang mga barko ng China. Umabot sa mahigit 1 oras bago na itaboy ng mga barko ng Taiwan ang mga China Coast Guard. Ngunit pagkalipas lamang ng 2 araw, abay 11 barko na ng China Coast Guard ang pumasok muli sa ipinagbabawal na tubig ng Kinmen. Tigas, no? Muling umaksyon ng mga barko ng Taiwan Coast Guard kaya umalis din sa lugar ang mga China Coast Guard vessels sa loob ng 1 oras at kalahati. Diba? Naitataboy naman sila no? Naitataboy naman sila Dito lang talaga sila sa Pilipinas, wala matigas sila rito. Ganyan katindi ang Taiwan, mga kabayan. May mga bansa talagang pumapalag sa China. Ilan dito ay ang Vietnam, Indonesia, India, Taiwan at Japan. Sa Indonesia nga daw matindi, malupit Isang warning lang pag di ka umalis, sabog ang barko mo. Pero ang Pilipinas... Pero kung babalikan natin mga kabayan, taong May 9... Hindi naman sa sa Pilipinas pero siguro kailangan na rin talaga tayo magbago ng approach. Na masyado tayo malambot sa kanila. Hindi naman sa lalabanan na natin sila ng gera, hindi naman ganoon. Pero kailangan kasi talaga makuha natin yung yung respeto mula sa kanila. Pero kung babalikan natin mga kabayan, taong May 9, 2013, armado pa noon ang mga Philippine Coast Guard kung saan pinaulanan o mahigit 100 bala ang pinakawalan ng Philippine Coast Guard sa isang barkong pangisda ng Taiwan na pumasok umano sa teritoryo ng bansa. The encounter between the Philippine Coast Guard and a Taiwanese fishing boat off Batanes. May 9 2013 yan, Pinoy administration to.
The encounter between the Philippine Coast Guard and a Taiwanese fishing boat off Batanes. Matindi at agresibo pa noon ang pagbabantay ng ating Philippine Coast Guard. Pero ngayon, kung saan high-tech na ang mga kagamitan tulad ng radar na kung saan madaling madetect ang mga paparating na barko o illegal na papasok sa ating exclusive economic zone, abay makailang beses naman itong nalusutan ng mga Chinese research vessel ng China. Actually, lumambot ang ating Coast Guard nung panahon na ni Diggs eh. Kasi yung panahon pa ni Pinoy, okay pa naman eh. Kaya nga nagkaroon ng standoff doon sa may Scarborough Shoal dati kasi talagang lumulusob tayo mga tol eh. Pumapalag tayo, nagpadala nga tayo ng warship noon eh. 'Di ba? Kaso dahil nga nagkaroon ng standoff noon, atras din naman tayo pero pumapalag tayo, kita niyo naman. Pero sa loob ng 6 na taon, alam mo 'yon, naging kumbaga 21 days na paulit-ulit mong gawin, magiging habit mo eh. Eto, 6 years. 6 years naging ganito ang Coast Guard natin. So parang ang hirap pa mag-adjust sa ngayon mga tol. Diba? Ang hirap mag-adjust. Lalo na nakita na natin sobrang lakas na eh. Pinapasok na natin sila eh. Ang lakas na nila eh. Ang hirap na talaga nilang sagupain dito eh. Saan madaling madetect ang mga paparating na barko o illegal na papasok sa ating exclusive economic zone, abay makailang beses naman itong nalusutan ng mga Chinese research vessel ng China. Ang Chinese flag research vessel na namataan sa Viga, Catanduanes. Namataan ang isang survey ship ng China sa may Benham Rise sa... Ang isang Di ba? Nababalitan, nakalusot na, nandun na mismo yung Chinese vessel. Hindi na nahaharang. Nalulusutan na tayo. survey ship ng China na 3 buwang paikot-ikot sa Benham Rise mula gilid ng Batanes hanggang Surigao. Sa ngayon ay hindi pa malinaw o hindi pa natin alam mga kabayan kung ano nga ba talaga ang plano ng Pilipinas at kung bakit hindi ito gumagante sa mga pambubuli ng China, gayong ang ibang bansa naman ay pumapalag. Tama. At sa ibang balita naman mga kabayan, naglayag na kahapon pabalik ng Zambales ang Atin Ito Coalition at sinabi nitong matagumpay ang kanilang misyon. Ngunit ayon sa ulat ng China ay nabigo umano ang Pilipinas na makalapit sa Scarborough Shoal o Huangyan daw kung tawagin ng China. Ang mission lang naman ng Pilipinas ay mamigay ng ayuda eh. Pinagsasasabi nyo. Nauna nang iginiit ng Atin Ito Coalition na hindi nila kailangang makapasok sa lagon sa Scarborough dahil mula pa noong 2012 ay imposible na umano makapasok doon, mapabarko man ng Philippine Coast Guard o mga mangingisdang Pilipino. Sinabi rin ng Atin Ito Coalition na ang pakay nila ay magdala ng tulong sa mga mangingisdang Pilipino sa paligid ng Scarborough Shoal at kung saan man daw sila makarating ay okay na raw yon. Alam ng Atin Ito Coalition na posibleng harangin sila ng mga barko ng China kaya naman gumawa ng isang taktika ang Atin Ito Coalition. Wait lang. Alam niyo yung mga militanteng grupo na nakikipagbardagulan sa mga pulis? Kahit na hinaharang sila talagang todo. Dapat yung mga tapang nun gamitin nila sa pagtatanggol sa sa Pilipinas. Yan, sila yung sumakay sa mga bangka. Sila yung magpunta doon sa Scarborough. Doon sila makipaghabulan, makipagpatintero sila sa mga Chinese Coast Guard doon. Doon nila gamitin yung nila para may pakinabang sila sa Pilipinas, no? Hindi yung susugod-sugod sila sa US Embassy, sasabihin nilang US Embassy ang Amerika ang nangaagaw ng mga teritoryo natin eh. Hindi naman Amerikano tong mga to, di ba? Mga Chinese tong mga to nasa Scarborough. China, kaya naman gumawa ng isang taktika ang Atin Ito Coalition upang makalapit sa Scarborough Shoal. Hinati sa 2 grupo ang Atin Ito Coalition. Ang main body nito ay naglayag patungong Scarborough kung saan nakapokus ang 40 na mga barko ng China. 100 nautical miles ang layo mula sa Zambales hanggang sa Scarborough pero pagdating lamang ng main body sa nasa 50 nautical miles, abay tumigil na ito dahil nakaposisyon na ang mga barko ng China. Hindi, no? Layo na sa China yan. Nasa 900 nautical miles na yan. 900 nautical miles na layo sa kanila nan. Grabe, tindi. Ano ba? 600 nautical miles o 900 kilometer? No? Ganun nakalayo sa kanila yan. 600 nautical miles.
At habang nakapokus sa mga Chinese vessels dyan ay walang kaalam-alam ang mga ito na meron pa palang tinatawag na advance party ang atin ito coalition na nauna at tahimik na umalis mula Zambales at iba ang direksyon nito patungong Scarborough. Mabuting balita, ang ating advance team ay nakaabot at nalampasan ang massive at illegal na blockade ng China sa Bajo de Masinloc. Umabot po ang ating team comprised ng 10 matatapang na individual mula sa PRRM, Akbayan, PKSK. Mga volunteers po ng ating ito. Umabot sila ng 25 to 30 nautical miles away from Bajo de Masinloc at kahit na sila ay sinado ng isang Chinese naval vessel, naging successful ang kanilang pamimigay ng fuel at food dun sa mga mangingisda doon. At nakapagbigay sila ng a total of 1,000 liters of fuel at 200 food packs sa mga mangingisda sa Bajo de Masinloc. Isang barko lamang umano ng China Coast Guard ang nagbantay dito hanggang sa makalapit ito ng 12 nautical miles mula sa Scarborough Shoal. At nang makalapit na ito, ay doon na ito pinalibutan ng mga Chinese Navy warship. Ayon sa atin ito coalition, patunay lamang ito ng isang katapangan at pagiging maparaan ng mga Pilipino sa Utakan sila. gitna yan ng mga hamon na kinakaharap ng ating bansa. I am Michelle, West Philippine Sea, atin ito, West Philippine Sea. Diyan nila dalhin yung mga welga nila, no? Diyan nila dalhin yung mga yung mga rally na ginagawa nila sa kalsada, tas sa mga pulis sila na ikipagbanggaan. Dito nila dalhin, 'di ba? Sa West Philippine Sea. Di nagkaroon pa sila ng kapakinabangan, kaso nga lang kasi ginagawa nila yung mga rally dun sa street kasi nga bayad sila ng mga Chinese. No, bayad sila ng mga 'yon. Kaya tingnan nyo, imbis na China palayasin nila, Amerika pinapalayas nila. Well, anyway, bilang isang Pilipino, mga tol, ano ang masasabi mo tungkol dito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.